medyo nabulok na. And then halos wala na siyang output. Okay? Yan, halos wala na output. Ayan. Galing na tayo ng Raon. Kinumpleto na natin yung output niya. Ito na siya, oh. Halos wala na naiwan na tornilyo. Kasi yung tornilyo, naigamit ko dun sa kabila yung iba. Yan, puro bago. Halos lahat ng tornilyo. Halos bago lahat. Ayan, sulit ang binayad ni bossing nito sa atin. Ngayon ito, pinalitan natin ng MGA na 150-32 and then 150-33. Ang mahal nito guys, akala nyo. Yung ito, tsaka ito, magkapresyo lang sila. Halos magkapresyo lang. Ito, tsaka ito. Yung malaki na to. Okay, although pwede naman 4793 dyan, tsaka 1837 eh. Mas matibay kasi ito. Okay, ngayon, kompleto na siya. Pinalitan na natin, MGA 150-33, 150-32. Tapos naka-NGW lahat yan. Tapos ito, 59N30 na rin to. Yan, 59 ampere na 300 volts. Taas ng amperahe na yan. Ngayon, dahil kompleto na, pwede natin ibalik to. Tapos testing natin, tingnan natin kung alam ko mataas yung calibration ng biasing nito. I-adjust natin or i-try natin i-fix. Okay, i-fix natin to. Tapos dito mamaya, ang gagawin natin, although parang stock niya parang 4793 talaga oh. Pero palitan na rin natin to. Kasi nakabili naman tayo eh. 150 na ilalagay natin dito. Tapos dito, yung isa na 460. Mababa. Yung 4 IRF na 460, mababa. Nasa 20 ampere lang siya. 500 volts din, pero mababa yung amperahe niya. Okay, palitan natin ng 59N30 yan. Okay, mamaya. Ngayon, ibalik ko muna to. Tingnan natin, sukatan natin kung ano yung magiging klabasan sa mayasing niya. Balak ko kasi i-fix siya eh. Okay? Phoenix ko na lang agad. Sinubukan ko ng ordinate ko ng Phoenix. Ito yung mga trimmer nila. Oh. Yan. Ang nilagay ko dyan ay focus ka. Yan, 3.3. Yan, 3.3 ohms ha. Subok lang muna ito. Yan, 3.3 ohms siya. Ngayon, tingnan natin kung ano yung magiging kalabasan sa bias niya. Okay, on natin. Okay, nag-normal. Ngayon, check natin kung sira pa yung fan na isa, oh. Bumleba pa tayo sa may fan na yan, ah. Dito. Pwede na, oh. Pwede na. 0.26. Ganda ng bias na yan. Yung stock nito dito mga nasa 0.3 na medyo mainit. Maganda tong 0.25 lang, 0.25, 0.26. Uy, mag-ingat kayo kasi masilan nitong live na to. Kunting mali mo lang dyan, lagapak, sira agad yung output. O yan, sapol agad sa 3.3. Pwede na, pwede na yan. 3.3 na lang, ayan o. Okay, 3.3. Okay na rin itong board ng channel 1 natin. Success na yung operasyon niya. Ayusin ko na lang yan. Ayusin ko na lang yung pagkalagay ng bias na yan. 3.3 ohms. Tapos, yung ito, i-fix natin siyempre. Tapos, palitan natin to. Palitan natin ng MGA. Kasi ito, MGA na ito eh. Medyo may kamahalan yung MGA. Pero sige, okay lang. Okay, palitan natin para parehas na. Or balik sa stock niya. Okay? Yan na. Kinalas ko na. Tapos, ito, naayos natin yung pagka-fix niya. Focus. O, yan, o. 2.2 yan, ha. Ay, 2.2, 3.3. Yan, 3.3 ohms. Okay, tapos yung isa, itong channel 2. Okay, 150-33 na rin ito. 150-33. Yan, 32. Tapos dito sa kabila ay 33. Yan, pinalitan na natin. Okay. Ayan, para balik sa stock niya. Okay na. Ano pa ba gagawin natin dito? Ay, ito pala, na-fix ko na rin siya. Ayan o. Sana, pakita mo. Ayan, 3.3 ohms lang. Okay. Ngayon, balik natin. Tapos, audio testing tayo. Naibalik na natin yung dalawang board niya. Ito na lang problema natin siguro. Mamaya, palitan na lang natin yan. Madali na lang yan. Malamang sira yung pan na yan dahil matagal na stock. Ngayon,
Okay. Normal na, naka-fix bias na ito. Yan, magatik yung relay. Itong relay na to pinalitan natin ha. Nilagyan nila ng 12 volts eh. Ngayon, huling sukat ng biasing bago natin i-audio test ba. Dito. Oh, yun oh, ganda ng bias oh. Yan, naka-fix na to ha. 3.3 ang gamit natin. Tapos dito naman, pares lang oh. Okay, ang ganda ng bias nya. Ayan, sana nakapagbigay idea tayo. Itong disenyo nito guys, wala talagang sapin nito. Yung output nito wala talagang sapin to. Pera lang dito sa may drive nya. Yan, walang sapin yan kasi collector ground yan eh. Ground collector ba? Okay, ayan, okay na. Ginamit natin na bias ay 3.3 ohms. Ayan, 3.3 ohms. Okay, bali part 2 na natin to. Ito, gumagana. Ayan. Malamang magpapalit ako niyan. O tingnan ko. Kasi sinukatan ko ng voltahe. Meron naman. Talagang sira siguro yung fan. Ngayon, maglalagay tayo ng speaker. Teka lang. Off natin para sigurado. Off natin. Tapos, lagyan natin ng input. Okay. Pinahirapan tayo ng unit na to. Sa totoo lang guys, hirap na hirap ako. Kala nyo lang, mukha lang madali kasi sa video lang. Pero sa personal or sa actual, hirap na hirap ako. Ilang araw ko rin to pinaghirapan. Meron pa ako isa, yung AD na 4,000. Pinapagawa rin pero bugbog sarado rin yun. Ito siya, ito to. Galing din sa ibang technician yan. Sana magawa ko. Okay, on natin ulit. Ayan, nag-normal na siya. Audio input natin. Audio source natin is laptop. Ngayon, gumagana na yon. Okay. Iyon, no? Oh, ha? Gumagana na channel 2. Iyon, no? Okay na. Iyon o. Akalain mo napagana pa natin yung itong itsura oh. Akala ko hindi ko na talaga siya madadali. Kasi siguro sinubukan nilang gawin to hanggang sa nagkadali-dali, nagkakadisgrasya, hanggang sa naubos yung output. Tapos pinalitan nila ng 5200. Pwede naman 5200 yan. Pwede naman. Gagana rin naman yan. Kaso lang, siyempre, binalik natin sa stock. Mas mataas kasi yung specs ng NGW0302 hanggang sa may C5200. Okay, tapos din dito. Kasi kabisado ko na to eh. Ang dami ko na nagawa na gatong klaseng amplifier eh. Dito, MGE kadalasan gamit dito. MGE 15033, 15032. Okay, buti. Goods pa yung kanya oh. Goods pa yung input buffer niya. Tapos itong control niya, wala pang sabit-sabit oh. Ayun oh. Okay na, natapos yung video natin. Pasensya na kung nagiging part 1, part 2. Kay Sir, ano to pangalan nito? Sir Butch. Yan. Okay na tong unit mo. Hindi umabot ng New Year. Pasensya na. Kasi kita nyo naman, di ba? Kalagayan niya. Halos wala ng laman eh. Okay, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito, bali, ito na lang, palitan ko na lang ng fan to. Hindi natin papakita na. Pakita pa natin, fan lang naman eh, haba lang yung oras. Okay, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, paki-subscribe na ang YouTube channel natin na. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Kaya kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. I-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.